Hello, collective. Let's do a love reading. Check natin yung energies dito pagdating sa situation nyo, sa relationship ninyo, whoever this person is, nakakonect mo. I just want to remind you guys na since this is just a collective reading, of course, this will not resonate to all. So, wag ipilit. Kung hindi nagra-rhyme sa story mo, it clearly means na hindi talaga siya para sa'yo itong reading na to. And by the way, if you're new, please don't forget to subscribe, like, follow. Pa-share na rin po itong ating reading. Pwede rin po kayo mag-leave ng comments ninyo as long as hindi naman offensive yan. Kasi pag offensive yan, iba-block mismo. Iba-block mismo na itong platform yan. Sa settings ko nakalagay yan. Okay? And for those who are interested to inquire or book a private reading with me, kayo po mismo yung mag-message sa akin. Remember na this is only yung nag-iisang Purple Team official page which is verified already. Makikita ninyo may blue check yan. Okay? Ito lang. Pag walang blue check, yun po yung mga nagpapanggap na ako. So, be careful kasi marami na rin sila. Okay. Check natin. Ano ba muna yung overall energy? Oops. Mukhang may problema kayo ngayon na person mo, no? Hindi ko alam kung hindi na ba kayo nag-uusap. Nawawala na ba yung init sa samahan? Nawawala na yung gana? Are you feeling disconnected lately sa isa't isa? Aren't you seeing each other lately? Kasi ito, this is a sign na pwedeng there's something wrong or the relationship or the connection is fading away. Okay? So yan yung main energy. Oh. Someone is already, turning his or her back in this relationship. Dati kayong masaya, yan, dating masigla, dating masaya yung connection, and then, ewan ko, for some reason, nagkaroon ng pagbabago sa pakikitungo etong person mo. Okay, this could be vice versa. Yung mga tinutukoy na energies ng cards, it could be your energy or your person's energy. Bahala na po kayo, no? Hindi naman po ako psychic, kaya hindi ko alam kung which is which. So, kayo po ang mas makakapagsabi niyan. Okay. So, ewan ko kung anong nangyari between the two of you, pero parang nagkaroon ng energy ng napapagod na, parang ayaw nang mag-push through, ayaw nang ipaglaban yung relationship. Ayan, no? This person is already moving forward. Sabi ko nga, dating masaya yung relationship ninyo. So, what went wrong? Ikaw ang nakakaalam, no? Bakit? Okay. What went wrong? Thank you. Binigay sa akin yung answer. The Devil card appeared. So, pwedeng temptation. Naging marupok, pumatol sa iba. Pwedeng may umaligid na ahas or mga agaw. Ano ba? Yung mga umaaligid na nanunulot o basta nakita ko kasi ayan ibig sabihin merong something para tumingin sa iba or na-attract sa iba kasi siguro nga may temptation. Pero kasi 'di ba kahit naman may temptation kung hindi tayo magpapaka-rufok dear
Baliwala lang kahit may mga sumasayaw na palay sa harapan ng manok, hindi niya talaga tutukain kung talagang ayaw niya. So, ibig lang sabihin ito, nag-give in, bumigay doon sa temptation. So, mukhang nagkaroon ng dito, cheating, pagtingin sa iba, natukso sa iba, pumatol sa iba, naging marupok, tumikim, ano man ang tawag ninyo dyan. Okay. Ayan siya eh. Nasilaw siya. Nasilaw doon sa legs. Parang kanta lang eh, no? Legs, legs, legs mo ay nakakasilaw. Ewan ko. Kung ano man na nakita niya dito sa person na to. Pero clearly, natukso, pumatol, naging marupok. Oh, hindi ko alam kasi itong card ng option din eh. Hindi ko alam kung ikaw ba yung ginawa niyang option or what, pero nakita ko na dito, ayan, nagmi-mini-mini mo siya. Alam mo yung mga kaldero sa karinderya, dear, parang ganun lang yun. Ang daming kaldero, surprise! Anong laman ng kaldero? May dinuguan, may pakbet, no? So, tumikim siya ng ibang putahe. No? That's what I'm saying. Dito sa Seven of Cups. Kasi naisip niya, may options naman ako eh. Diba? May ibang available. Why not? No? And during the time na stormy siguro yung relationship ninyo, nagkakatabangan, di ba? Yun yung reason eh. The Two of Cups reversed. Okay? By the way, there's Capricorn energy here. And strong energy ng water signs. Hindi ko alam kung ikaw tong pagod na, bugbog na. Siguro nagtatry kahit pa paano. Siyempre, pag mahal naman natin yung person, importante sa atin yung relationship, no? As much as possible, tatry nating sagipin yung relationship. Kaya lang parang ito kasi, sugatan na yung puso, bugbog na, pagod na, alam mo yon, yung feeling na exhausted ka na, gusto mo na ring bumigay para matapos na lang, para, di ba, para mag-end na lang din yung paghihirap mo, yung torture, whatever. Okay, there's a younger energy dito, kung sino man yung younger sa inyo. Kung ikaw ba yung younger, yung person mo ba, o yung third party yung younger. Water sign energy, malakas, saka Capricorn. Oo, talagang eto, to eh. Kasi meron, sabi ko nga sa'yo, may energy dito ng noong una, devastated, depressed, hindi matanggap, nangihinayang. But eventually, nagtry magsubok, nagtry maghintay ng pagbabago. Pero bandang huli mag-walk away na lang eh, to search for a brighter tomorrow or mag-ano na lang ng new start, no? Kasi nga, parang feeling netong si Eight of Cups, yung person dito, why am I staying here pa? Wala naman ng reason. Kung wala rin namang nagbabago. And napapagod lang, natutorture lang. So, siguro, finally, nakapag-decide na ito kung sino man to sa inyo, no? Na, siguro mag-move on na lang ako kasi naman yung sinasabi na itong dalawang cards na to, move on na lang ako kasi sasaktan lang ako, wala naman na nangyayari, no? So, ito ay energy ng tumatalikod na aalis na. Okay? In search for, greener pastures na lang. Kumbaga, wala na rin naman kasi, hindi na happy, hindi na happy dito eh. Na-empty na yung mga cups na yan.
Okay? The Tower, the Hermit, the Fool. So, there is Virgo energy na sumulpot. So far, may mga water signs na strong dito. Sabi ko nga, pwedeng may Capricorn, pwedeng may Virgo. Oo. Siguro kung ikaw to, na nag-decide ka na lang na mag-walk away. Kasi na-realize mo na eh, there's the Tower, which is a sign na na-realize mo na wala na rin namang mangyayari dito. Tsaka ito, si Eight of Cups. So, might as well, embark on a new journey na lang with the Fool card. Ibig sabihin, mag-restart ka na lang. Simula ka na lang ng panibago. Ayan, nagkaroon ka ng ano ba to? Si retreat or pagmumuni-muni with the Hermit card. And na-realize mo na yung dapat mong ma-realize dito sa Hermit card and the Tower. Na it's best to move forward na lang. Kaysa naman, magsayang ka pa sa panahon, sa ganitong klaseng relationship, sa ganitong tao, na parang hindi na rin naman worth it, na parang wala rin namang, ano mo yun, hindi na rin naman kayo parehong happy tapos nasasaktan pa. Okay? Oh, meron kasing something dito na ikina-shock mo, na discovery mo with the Tower. Siguro ito na yung way ng langit or ng universe to expose to you kung ano man yung ginagawa na kabalbalan, kalokohan itong person mo with the Devil card. Kasi nga naging, hindi siya naging loyal sa'yo. Hindi siya naging faithful kasi nga marufok, dear. Yun yung chinichika natin kanina. Kaya lang kasi with the Fool card reversed, parang inisip mo dito, okay, bahala na. No? Kung ano man ang darating, parang ganon. Walang kasiguraduhan with the Fool card. Yun yung ibig sabihin yan. Okay. So, hindi ko alam dito kung yung iba dito kasal na. Kasi lumitaw ang Hierophant. Dami mong majors dito. Daming major. So, this is a major na turn point sa buhay mo, I think. Itong pangyayari na to. Siguro, ang laki ng naging impact or laki ng nagbago. Naging pagbabago. So, with the Hierophant, pwedeng, ayan, sabi ko nga, either kinasal na kayo, na nagpart ng ways, naghiwalay na, or andun yung ikakasal na sana kayo, pero parang hindi natuloy. Dahil nga nangyari tong pagtataksil, pangangaliwa, okay? Or pwedeng magkaiba kayo ng culture, religion, lahi. Kasi baliktad yung Hierophant. Okay? So, meron kasing na-break na sacred vows pagdating dito sa Hierophant reverse. Kaya ako ina-associate na baka mamaya kasal na kayo neto or about to be married pa lang. Kaya lang parang hindi na natuloy yung kasal or naghiwalay na kayo kung kinasal man kayo. Kasi it's too much burden to carry kung magpapatuloy pa eh. Diba? Parang pointless na rin. Kasi hirap na bigat na. Ito yung nga sabi ko, very weary kaya gumibap na. Hindi na inilaban. Okay? Napagod na pala. Pagod na sa pakikipaglaban. Ayan Death card. Nagkaroon na talaga ng ending dito ng pagbabago. Star card, feeling parang ill-starred, hopeless. Parang ganun na eh. Nagpart na ng ways with the Chariot. So, yun yung mga nakikita kong outcome dito actually. Na, ayan, ayan, nagkaroon talaga siguro ng third party, betrayal, separation, divorce, naging very painful. Okay?
At first, mahirap tanggapin to, si Three of Swords, but eventually, matatanggap din and magkakaroon din ng healing. Okay? Time heals all wounds, ika nga. So, yan yung inyong maiksing love reading. Thank you so much for dropping by. Kung nagustuhan nyo, pa-leave naman ng comment, pa-share. Take care. God bless, babush.